Mag-alay po ng isang awitin para sa atin. Ang ating pong kapatid na si Eli Torla. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa gabing ito. Tunay po masurpresa po ang Panginoon na hindi ko po alam na ako yung matatawag ngayon. Kaya pagpasensyahan niyo po yung konting awit na yahan ko pa para sa Panginoon. Ngayon at kailanman, Amay ibigin ka ngayon at kailanman. Hindi ka na mag-iisa ngayon at kailanman. Sa hirap o ginhawa pa, asahang may kasama ka, sinta. Naroroon ang Ama tuwi na maasahan mo siya ngayon at kailanman. Dahil kaya sa'yo nang maitadha ng isilang si Apo sa mundo, upang sa araw-araw ay siyang makapiling mo, upang ngayon at kailanman ikaw ay mapaglingkuran. Hirang, bakit labis tayong mahal ng Apong kinalugdan, higit sa kanyang buhay. Sa bawat araw ang pag-ibig ng Ama'y tunay, lalong tumatamis, tumitingkad. Bawat kahapon ay daig nitong bawat ngayon, nadaig ng bawat bukas. Bakit labis tayong mahal ng ating Amang may kapal, ngayon at kailanman. Dahil kaya sa'yo nang maitadha ng si Apo'y isilang sa mundo, upang sa araw-araw ay siyang makapiling mo, upang ngayon at kailanman ikaw ay mapaglingkuran.
labis tayong mahal. Nang apong kinalugdan, higit sa kanyang buhay. Sa bawat araw ang pag-ibig ng ama'y tunay, lalong tumatamis, tumitingkad. Bawat kahapon ay daig nitong bawat ngayon, nadaig ng bawat bukas. Bakit labis tayong mahal ng ating Amang tunay, ngayon at kailanman. Ganito lang po, maraming salamat po. Salamat sa iyo, kapatid. Tunay nga po na every time na siya po ay titindig dito sa ating harapan, meron po siyang bagong awitin na nagagawa para po sa ating Panginoon. Baka po meron pang gusto sumunod dyan na aawit o magbabahagi para po sa kadakilaan ng ating Panginoon. Sa mga choir po, alam ko meron gusto pang umawit dyan eh. Ko pong aawitin na isa pong alagad na choir, si kapatid na Pilar Manaya po. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Bagamat hindi po handa, subalit sa ating Panginoon, kailangan lagi kang handa. Hindi po handa bilang tao, ano po. Sabi ko nga po kagigising ko lang. Kasi po pagkatapos po ng gawain, nakauwi nga po ako at sa bilang tao, ayoko na pong tumungo sana rito Subalit, hindi po pala mananaig ang kalooban mo kapag sinunod mo ang kalooban ng Ama. Para po sa inyong lahat at para po sa ating Panginoon. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, blowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with
in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to taste the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as you will and pour in my life, in living every day, by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Salamat po. Para po sa lahat, napakasarap pong sa tuwi na mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Kaya sa bawat kapatid ko po na pumaparito, kamtin po natin ang biyayang yan. Yan po ay mula sa ating Panginoon. Kaya yun po ang hilingin natin, mithiin natin ang makapiling ang Espiritong Banal. Sapagat napakasarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Salamat po. Salamat po kapatid. Tunay nga pong nakagagalak sa tuwing tayo ay makakarinig na umaawit dito para sa Ama. Siguro po masigit na nagagalak sa atin ng Panginoon sa mga naririnig po niyang awitin na inaalay ng ating mga kapatid. Bagamat po naumpisahan na po natin sa pag-aalay ng awitin para po sa ating Panginoon, ang muli ko pong tatawagin na isa pa pong choir, ang aming pong shepherd, si Annalyn Reyes po.
Muli po, isang mapagpalang umaga sa gabi ito. Tunay nga pong buhay ang ating Panginoon. Sa tuwi na ang gabay at patnubay niya hindi nawawalay sa ating lahat. Kaya po sa tuwi na ang pasasalamat na walang hanggan ay ating ibigay sa Kanya. Para po sa inyo at para sa ating Panginoon. Sa iyo iaalay ang buhay ka kalakasan sapagkat ito ang nararapat sa katulad mo matapat dahil sa pag-ibig mo ang buhay ko ay nagbago sa iyo ay may kakalakan na buhay na walang hanggan sumasampa sumasabog naghahandog sa ngalan mo sakat sa'yo ay natampan ang pagmamahal ng Ama. Sa iyong kapanalan biyaya mo ay nakamtan sa iyo ay may kakalakan na buhay na walang hanggan tunay kang Panginoon na malas ko sa Kalbaryo buhay ba hinalay mo o Kristo upang maligtas ang tao sumasampa sumasabog naghahandog sa ngalan mo pagkat sa'yo ay natampan ang pagmamahal ng Ama sumasampa sumasabog naghahandog sa ngalan mo pagkat sa'yo ay natamban ang pagmamahal ng Ama. Maraming salamat po. Nawa po patuloy tayong kalingain, pangalagaan ng ating Panginoon sa patuloy na pagdulog natin sa Kanya ng may katapatan, patuloy nating paglapit sa Kanya, patuloy nating paninikluhod at pagbaba, ay tuwiran nga po matatanggap natin ang biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. Maraming salamat. Salamat po kapatid. Ang isa ko pa pong aawitin, tatawagin pala. Baka po kung ako'y aawit, baka po kayo mag-uwian . Ang isa ko pa pong tatawagin, isa pong alagad po muli, ang ating pong Mother of the House, si Mother Marisa po.
kayang tanggihan si Apo. Buhay po ba ang Diyos? Kapatid na Ling, sa Klolo po. Kuya Alan, you made me live again daw. Gusto ko, Ama. Maraming salamat sa iyo. Ito po yung awit na may ugnay ko po sa buhay ko na hindi ko man ganap sa ulo, subalit namnamin niyo po yung lyrics ng awit na ito na simula nang masumpungan ko po ang ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, at tuwiran pong nadama ko po na ang buhay na Diyos ay nananahan sa kanyang katauhan. Nawa po ay sa tuwin na kayo rin may magkaroon po ng pag-asa na sa bawat araw ay namnamin niyo po ang kaloob ng Diyos at magkaroon din po kayo ng timsong yung dalawa para po sa tuwin ay huwag niyong kalimutan na ang Diyos ang sayo ay naghirang. Amen po ba yon? Para po sa inyo, Panginoon, tulungan mo ako. I was down and out and feeling so low. You took my hand and eased my mind. I was astray, you showed me the way, and now I finally found my home in you. I still recall the times I've been through, confused and didn't know what to do. I almost gave up, but you gave me hope, and you made me strong as the days went on. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home and made me your own. You're always there, you lend a helping hand when good friends were hard to find. When things went wrong, you made them right. You made my days so bright. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along, you keep me home and made me your own. Now look at me, yes, a different me. The things are hard to find. When things went wrong, you made them right. You made me strong as the days went on. You made me live again. You made me live again. You made me live again. Buhay po ba ang Diyos? Alam.
Alam niyo po, nais ko lang pong bigyan ng kaukulan ang kapag kakataon na po, kung andito po kayo kanina, ang ating Ama, ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo ay tuwirang naririto. At kung kayo po ay nanonood po, tumitingin po sa Facebook, nakita niyo po yung itinag po ni kapatid na Joy, yung kapatid, anak po ng ating mahal na Apo Kunching, na ang ating Panginoon ay sadyang bumababa sa dakong ito. Tingnan niyo po sa Facebook, yung shades po ng ating Panginoon, na andito po siya nakatayo, hanggang dito po yung buhok. Makikita niyo po, sadyang buhay ang ating Panginoon. Alam niyo po, habang nagbabahagi po ang ating mahal na Apo po kanina, sadya pong hindi kayang tawaran na sa bawat araw, kayo po ay nakadadama ng kaganapan sa dakong ito, at kami rin po na naging bahagi po ng gawaing ito bilang mga hinirang. Sa totoo lang po, sa tuwing nagbibindisyon po ay hindi po namin malirip kung paano pong ginagamit ng Panginoon ang aming mga katauhan, na sa oras na kami nakatindig po sa dakong ito, na nagbibigay po ng kaukulang pag-asa sa bawat nagpapabless, nararamdaman po namin na bukod sa ating Panginoon, nararamdaman po namin ang nagluluwal ng bahagi ng mensahe ang ating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po sa bawat araw, sabi ko nga po, sadyang ang kalaliman ng katotohanan na taglay ng ating Panginoon ay hindi kayang tawaran. Nasa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, na sa tuwina ay pinagsisigawan po namin sa harapang ito, at kaya po namin panindigan na kung paano ang ating mahal na Apo Kunching ay ginagamit ng ating Panginoon. Sa bawat araw po ay nag-uumigting ang aming puso na wala po kayong kamalayan. Sa bawat tumatanggap po sa ating mahal na Apo Kunching na ginagamit ng ating Panginoon, wala po talagang makakakaya. Kahit sabihin po natin na maraming pinagkalooban sa iba't ibang paraan, subalit sa akin pong pagninilay at natutunan sa dakong ito, ang kaloob po ng ating Panginoon sa ating mahal na Apo Kunching ay mula ulo hanggang talampakan, kaya po niyang ipahayag ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At siguro po, sabi ko nga po sa ating Panginoon, hindi po namin lahat ito matututunan kung walang isang Apo Kunching na naghandog ng buong katapatan at buong kababaan sa ating Panginoon, na sabi ko nga po, habang kami ay nabubuhay, ito hindi isang pangako, subalit sa kalooban ng ating Panginoon, kung paano po naming napapalalim yung kaukulang pagkilala sa Kanya, ay mismo ang ating Panginoon na nagpapakilala sa ating mahal na Apo Kunching sa aming mga katauhan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat nakita nyo nga po, may nagsabi nga po kay kapatid na Emma, si Apo Kunching napapanaginipan samantalang hindi naman niya kilala. Si Apo Kunching dinadaan sa panaginip ng ating Panginoon para tumungo sa dakong ito, samantalang hindi naman nila nakikita. So ibig sabihin po, ang bawat kaganapan sa dakong ito na pinauuna po ng ating Panginoon ay tuwirang ang Diyos mismo ang nagpapakilala na siya'y naririto. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mahal na kapatid, karampot na lang po, kanina po habang nagpapahayag po ang banal na Espiritu, bawat araw napakarami po naming nakukuhang aral, sapagkat habang ipinahahayag po niya ang katotohanan, nung binasa nga po yung kaukulang pagtalima niya sa ating Ama, at kung paano ang ating mahal na Apo Kunching ngayon ay tumatalima din po, na hindi alintana kung ano yung sasabihin ng sino man, at yung pagsuko po niya na hindi rin alintana kung anong sasabihin ng kanyang mga anak at kanyang kabiyak, nagparaya pong lahat para makatupad. At yun po ay isang panuntunan ng isang mabuting pastol, na sa pamamagitan po ng pagsuko ng ating mahal na Apo Kunching, kanina po inuulat po ng ating Panginoon, anak, bakit nga ba may mga nilalang na sa karampot nilang handog, kulang na lang ay pasunurin ng ating Panginoon? Amen po ba yun? Napagtanto niyo po ba yun? May mga katauhan na ito hindi isang paghatol, subalit pinadama ng ating Panginoon. Pinsan, hindi nabibigyan ng laya ang pagpasok ng Diyos sa katauhan ng bawat isa kung mayroon pa pong harang. Amen po ba yun? Sapagkat parang binibigyan ng kondisyon ng ilang katauhan yung kaukulang dapat nilang tanggapin sa Diyos, at kung ano yung dapat nilang ibigay sa Diyos, ganun din ang Diyos para sa kanila. Parang lagi may kondisyon. Subalit sa ating Panginoon, wala siyang kondisyon. Na sa bawat araw, lagi po niyang sinasambit, anak, hindi ako for sale. Amen? Hindi for sale ang ating Panginoon, hindi siya maaaring i-bargain, at lalong hindi po siya maaaring gawing ukay-ukay lang. Buhay po ba ang Diyos?
Kaya, ang kaganapang ito, sabi ko nga po sa inyo, kung kayong lahat ay nagsusuri sa dakong ito, mas lalo po kami. Kaya po malakas ang kalooban namin na magpahayag sapagkat yung sinuri po namin ay nasumpungan na namin. Amen po ba yun? Na sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching ay tuwirang tumupad at gumanak sa kalooban ng ating Panginoon na kung inyo pong pagninilayan, napakahusay po talaga dyan. Alam nyo po, kung hindi nga lang po magiging mapagpaimbabaw sa paningin ng ilan, kapag bumababa ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa kanyang katauhan, ultimate po talaga. Talaga pong to the extreme ang pagbibigay ng pahayag ng ating Panginoon sa dakong ito. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Na kung susuriin po natin, ang ating mahal na Apo at ang Ama ang nakababatid ng lahat ng kaukulan kung paano ihahayag ang bawat salita. At kapag pinatinititigan niyo po ang mahal na Apo, yung bibig po niya, para pong basta lang po lumalabas na hindi na dumadaan sa isip, lumalabas po lahat yung sinasambit. Amen po ba yun? Magsuri po kayo. Ito po ay hindi isang paanyaya na para maging mapagpaimbabaw, kundi ang sabi ng ating Panginoon, open siya para sumuri kayo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, sabi ko nga po sa ating Panginoon, Ama, maraming salamat sa iyo, sapagkat sa pamamagitan ng pagtupad ng aming mahal na Apo Kunching, at kung paano po na yung ilan maaring sabihin, ang mga alagad ni Apo Kunching, bakit ginagaya si Apo Kunching? Hindi po. Si Apo Kunching po bilang aming guro na ibinigay sa amin ng ating Panginoon, na nagbukas ng aming diwa, nagbukas ng aming puso, ay isang huwaran po namin na dapat naming tularan. Sabi nga ng ating Panginoon, hindi man lahat ang mahalaga, mayroon po tayong natutunan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ibig sabihin, hindi madamot ang ating Panginoon. Na sa pamamagitan po ng paggamit niya sa ating mahal na Apo, na sa bawat araw, ito yung gustong ipabatid ng Diyos na ipahayag sa inyo. Hindi man sa titwina ay sinasambit, subalit itinatakda ng Panginoon upang iluwal. Sapagkat ang pasubalingan ng Ama, anak, kung hindi mo sasambitin sa kanilang harapan ang kaukulan ukol sa guro niyong pinagmulan, na ako rin ay ako nga sa kanyang katauhan ng inyong mahal na Apo Kunching, sino ang maglalahad anak ng katotohanan na ako'y tuwirang nangungusap sa nilalang? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung inyo rin pong susuriin sa bawat pagpapahayag, hindi na po namin kailangang balangkasin sa isip, kundi kapag kalooban ng Ama, pipiti-piti na lang ang labi mo. Hindi na ikaw mag-iisip, kundi siya rin ang magpipigil kung kailangan ipigil. Kaya sa bawat araw po ng pagpapahayag, napakalinaw po ang pahayag ng ating Panginoon na ipinupunla po niya sa aming puso bilang mga alagad. Hindi isang pagtanaw ng utang loob sa isang tao, kundi pagtanaw ng isang utang na loob sa ating Ama, na kung hindi nga nagpagamit ang ating mahal na Apo Kunching at nagparaya ng kanyang buong pagkatao bagi ang pamilya, wala nga po tayong maririnig na salita ng Diyos. Amen po ba yun? Sapagkat maaaring sabitin ng tao, pwede naman akong gamitin ng Diyos. Opo, pwede po, lahat pwede. Subalit, yung may-ari ng master key, mayroon po siya talagang pinagkakatiwalaan ng susi para ikaw ay mabuksan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, sadya pong hindi namin ikahihiya, kahit sabihin po nila na ay ginagaya nila sa Apo Kunching, hindi po namin ginagaya, kundi pinanindigan lang ng ating Panginoon na, di ba, sa pamagpamilya man po, pag nakita niyo isang anak, ano ang sinasambit ng tao? Ay, kamukha siya ng tatay niya. Ay, kamukha siya ng nanay niya. Ay, hindi yun, ampun lang yun eh. Di ba? Nasasambit nila yon. So, sa isang banda, kung kayo'y naririto, at hindi po magiging ayon po ang aming tutok din at gagawin sa kalooban ng ating Ama na hindi tutulad sa karunungan at bahagi ng ating mahal na Apo Kunching, paano naman po masasambit na kami alagad ni Apo Kunching? Amen po ba yun? Kung halimbawa po, ang magpapahayag po sa inyo, iisipin lang, tapos aang-aang sa harapan ninyo, ay di sasambitin nyo, alagad ba ni Apo Kunching yun? Bakit ganon? Sinong napulaan ang ating Panginoon? Buhay po ba ang Diyos? Kaya ang ating Panginoon, hindi kayang lamangan ng tao. Amen? Hindi kayang lamangan. Sapagkat ang ating Panginoon, siya yung originality niya, walang makagagaya yon. Kaya lang nagagawa ng ating mahal na Apo Kunching
na ang ating Panginoon mismo ang ating makaniig, sapagkat mismo nga ang ating Panginoon ang naghahayag sa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ibig sabihin po, ano magiging tanong ng tao? Samantalang, kung paano nagpagamit ang ating mahal na Apo Kunching, walang sinuri ang Ama. Bakit ang tao pang magsusuri? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya nawa po, ang karampot na bahaging ito ay isang pag-uulat na ang pasubalingan ng Ama, sino makikipaglaban sa Kanya? Lagi po niyang sinasambit, huwag niyo akong ipaghapi. Amen? Huwag niyo akong ipaghapi ngayon na sumpungan niyo ng katotohanan na sa pamamagitan ng aking kinalugdan ay tuwiran niyo ng nasumpungan ang tamang daan upang dooy mailayon nyo ang inyong katauhan na ako'y handugan ng buong katapatan sa pamamagitan ng paglilingkod at sa kapangyarihan ng salitang banal. Amen po ba yun? Kaya nawa mga kapatid, kayo po, hindi na kailangan na maging alagad ang ating Panginoon na ipaglaban natin. Nasa dakong ito, sabi nga ng ating mahal na Apo kanina, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, nakita niyo po kung paano pinagmalaki ng ating Panginoon na walang masama na mag-iisang Katoliko. O ano pa man, hindi yun usapin. Kundi ang bahalaga, ang isang Diyos nating sinasamba, bigyan natin kahalagahan sa bawat araw. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, Mother. Ako isang awit po. Siguro po napapanahon mo talaga yung mga oras ito. Umawit na po yung aming shepherd. Hindi naman po ako papayag na hindi aawit aming nanay na si Nanay Mirna. Pwede naman po umulit, Nanay. Purihin po, dakilain ng Ama. Tunay namang puspos ng kagalakan. Basta po kayo mga kapatid. Alam niyo po, dakila ang Panginoon. Madalas po pag nagbabahagi ako, pinapaturan po sa akin yung pag kayo tinatawag, huwag kayong tumatanggi. Sapagkat isang karangalan yun na mula sa Ama. Pag tinawag kayo, tumalima kayo. Sabi ko puro sa mga anak doon, anak, nagsipag-concert kayo kasama si Mami, nagmamadali po ako sa ginagawa ko, naiinggit ako sa kanila. Talaga pong buhay ang Diyos. Noong pong aming anniversary, gusto ko pong umawit ng pasasalamat. Kami po ng dalawa ng kabiyak ng puso. Subalit, hahaba po ang pahayag. Pag po dinugtungan ko yung mga pahayag ni Mami ng mahal na po tungkol doon sa kupit ng damit, hahaba din po ang pahayag tungkol sa pasasalamat, kaya po wag na aawit na lang po ako. Nais ko pong awitan kayo, dakilang Ama, ng pasasalamat. Salamat po sa tuwina. Tinatawagan niyo po kami sa harapan, pinagkakatiwalaan, at sa ganito pong kaparaanan, higit niyo pong pinaiigting ang aming lakas ng pananampalataya. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo sa mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa
kabutihang aking nakamtan, ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon, at kailanman sa'yo ay hindi nabibitaw. Ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri, dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan, ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon, at kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw. Ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon, at kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw. Ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. At sa nakamtan ngayon, at kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw. Ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyo, Ama. Salamat po, Mami. Salamat po, mahal na po. Tunay nga pong salamat, Panginoon. Mula po kanina, naalala niyo po ba yung mga pagsubok sa atin? Hindi po ba? Hindi na natin naalala, ano? Dahil doon po sa mga awitin na pinarinig sa ating mga kapatid, para ho ba tayong nasa duyan na habang umuugoy yung duyan, napipikit-pikit po tayo sa kagalakan, di po ba, no? Gusto pa ho ba nyo ng awitin? Meron pa ho bang awit? Si Inday yata gusto umawit eh. Baka po meron pang gustong umawit, puspusin na po natin ng todo-todo ang ating kagalakan sa oras na to. Mula po kanina, puro galak ating nararamdaman, di po ba, no? Masarap po pala yung ganito, na puspos po tayo ng kagalakan. Siyempre, lalo po tayo mapupuspos, mithiin po natin na maawitan din po tayo ng ating banal na espiritu. Masurpresa po ang Ama. Hindi po tayo siguro na hindi tayo pagbibigyan. Yung pong mga nasa labas, meron po bang gustong umawit dyan? Magtaas lang po ng kamay at
Para po tuloy-tuloy na po mapuspos ang ating kagalakan, inaanyayahan po ang lahat na magsitayo at awitin po natin ang awit na itinuro sa atin ng Panginoon.